Kanyang unang pagkatalo noong February ng taong 2010 para sa bakanting WBO Super Bantamweight title, kung saan natikman ni Marvin Sonsona ang kanyang mapait na pagkatalo sa kamao ni Wilfredo Vazquez by 4th round technical knockout. Bottom of a good, powerful straight right, and he hurt him. It looked like a shot upstairs, and then he hurt him to the body. Counts up to 4 and 5. And 6 and 7, he may not make it. Did he hit him in the eye? 9 and 10, this fight's all over! Marami nagsasabi na mahihirapan na makabawi pa sa kanyang pagkatalo si Sonsona dahil na rin sa samot-saring problema ang kinakaharap niya sa loob at labas ng lona. Pero sa kagustuhan may salba pa ang batang kare na tinagurian marvelous ng Philippines boxing at patunayan na hindi pa tapos ang kanyang karera sa pagkikipaglaban. Nagawa man ang panalo ni Sonsona sa kanyang ikatlong sumunod na laban, dito na nabigyan ng pagkakataon si Sonsona na mapalaban sa isang legitimate people kapait kung saan hinarap nito sa Macau, China ang veteranong Japanese fighter na noon world number 2 sa WBE na si Ikepuna Shimoda. Si Shimoda ay dating Japanese Combat Super Bantamweight Champion 2011 na makuha nito ang WBA World Super Bantamweight title. Nang talo nito ang kapwa-Hapon na si Rolling Lily by 12 round unanimous decision. Hulyo ng kaparehong taon nabigo itong madipensahan ng kanyang kampyonato. Pero ang kasunod naman nito ay ang sunod-sunod na pagkapanalo, kaya naman kampante ang dating kampyon na magagawa din niya talunin ang bagitong Pinoy sa laban. Lalo na 3 Pinoy na rin ang tinalo ni Shimoda sa bakbakan. Balikan natin ang naging laban ng ating kababayan kontra sa Japanese fighter na si Akifumi Shimoda na halos 3 taon na rin na hindi nakakatikim ng bakbakan. At alamin kung paano nga ba naibalik ni Sonsona ang tiwala at respeto ng karamihan matapos nitong patulugin ang veteranong Japanese fighter sa kanilang bakbakan. Unang round pa lang naging mainit na ang panimula ng Japanese fighter kay Sonsona. Taglay naman ng ating pambato ang taas at haba ng braso, baliwala ito sa veteranong boksingero na gustong agad magpasikat ng gilas sa bakbakan. The line, I think Colonel Bob showed him with Nicky Reyes. Circle around. A lot on the line for this fight. Either one of these guys can get another world title shot. And one of the real good ones is Radovico. A young friend Billy Dibb is also. And Nonito Donaire, or as they pronounce him, Nonito Donaire in the Philippines, 32-2. Sa round 2, tila ba nakukuha na ang tamang tempo ng laban ng Japanese fighter. Madalas na rin ito nagpapakawala ng kombinasyon kontra sa Pinoy na hinahanap pa rin ang butas ng depensa ng Japanese fighter. Sonsona started walking after him. Our brother Sonsona don't turn around. Landed more of those heavier blows. Just stops and wait a minute. Come to me. And he tells Shimoda, our brother Sonsona, don't turn around.
Sa pagpapatuloy ng bakbakan ng dalawang boksingero, patuloy pa rin ang kanyang estilo si Shimoda. Patuloy pumapasok ang depensa ng ating pambato para putulin ang distansya at mapalapit naman para sa kanyang opinsa. Dito na nagpakakumpante ang veteranong Japanese fighter at tila ba nagpabaya na sa kanyang depensa. Now you see here in the fourth round that it begins to pick up. Sa tinding tumamang left uppercut ni Sunsuna, nakalusot ito sa depensa ni Shimoda, kaya ito bumulagta pati haya sa ibabaw. Ilang minuto pa na hindi nakabangon si Shimoda mula sa pagkabagsak nito nang saluhin ang solidong suntok ng ating pambato na siya naman na hindi naitago ang tuwa sa pagkapanalo. Featherweight title. Napabilang din ito sa Best of the Year noong 2014 at umagaw ng atensyon mula sa mundo ng professional boxing. About that. Big win for Sunsona, who said he really needed to prove that when he won the belt, it wasn't just a fluke. He's trying to make his way back. And it seemed like Shimoda was cruising along, landing the heavier blows, and like a bolt out of the blue, Sansona scores a shot that ends the fight. Here's Lupe. Ladies and gentlemen, here at Cotai Arena, the Venetian Macau, this bout comes to a sudden and dramatic end with an official time of 1 minute 17 seconds of round number 3. Your winner, by way of knockout, and now the WBO International Featherweight Champion from the Philippines, Marvin Marvelous Sunsona. So the belt goes around the midsection. Leon Ponocillo, the official from the... Ikaw idol, anong masasabi mo sa ating napanood na bakbakan? Para sa iyong opinion, i-comment mo niyan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat po sa iyong panonood. Saan man kayo naroon, mag-ingat. God bless. Bye bye.